Hallelujah. Ayan. Happy Sunday po sa ating lahat. Ayan, palakpakan po muna natin si Lord before we start. Ayan. Inanyayahan ko po ang bawat isa. Tayo po'y tumayo. Ayan. Ayan. Sama-sama po tayo magpupuri ngayon kay Lord. Ayan. Hallelujah. Ayan. Ayan. So, bago po tayo magsimula, ngitian po muna natin ang isa't isa. Lumingon sa inyong katabi. Ayan. Batiin nyo ng Happy Sunday. Nagagalak ako, andito ka. Hallelujah. Ayan. Nakakatuwa po makita na napuno natin ang bahay-sambahan ngayong umaga. Kahit po mabagyo, maulan, inuna natin si Lord. Amen? Amen. Ayan. Lahat po tayo magsasaya ngayong umaga. Let's worship the name of the Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Let's clap our hands for Jesus and shout praises to His name. Dakilang biyaya, kami pinalaya mula sa bihag ng kasalanan. Pinatawad, pinatawad, pinagpala ng lubusan, di mapipigil. Di mapipigil ang pagsamba sa'yo, Jesus. Jesus, dakila kang totoo. Lahat ay magsasaya. Ang lahat ay magsasaya. Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang tanging pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Hallelujah, Jesus. Let's shout praises to His name. Woo! Papupurihan ka namin, Panginoon. Ikaw lamang ang dakila, magpakailan pa man. Yes, Lord. Magsasaya kami sa piling mo, Panginoon. Salamat sa pagmamahal, pagpapatawad sa amin. Hallelujah. Lahat tayo ay magsasaya. Ang lahat ay magsasaya. Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat
nagsasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Hallelujah! Hey, hey! Hey, hey! Hey, hey! Hallelujah! Yes, Lord! We praise your name, Jesus. Patuloy po tayong magsaya sa piling ng ating Panginoon. Kay saya-saya, si Jesus ay purihin natin. Yes, Lord. Hallelujah. Let's dance and clap for the Lord. Kay saya-sayang si Jesus ay purihin. Kay saya-saya, siya ay sambahin. Kay saya-saya, sumabay sa awitin. Purihin ang Diyos natin. Isa pa. Kay saya-saya, si Jesus ay purihin. Kay saya-saya, siya ay sambahin. Kay saya-saya, sumabay sa awitin. Purihin ang Diyos natin. Dati ang buhay ay puno ng lumbay. Wala ng pag-asa, puno pa ng dusa. Kahit may pera, di pa rin masaya. Kahit anong bisyo ay sinubukan na. Ngunit nang si Jesus ay pumasok sa puso ko, binigyan niya ng buhay, pinuspos pa ng kulay itong buhay ko. Kay saya-saya, kay saya-saya, si Jesus ay purihin. Kay saya-saya, siya ay sambahin. Kay saya-saya, sumabay sa awitin. Purihin ang Diyos natin. Kay saya-saya, kay saya-saya, si Jesus ay purihin. Kay saya-saya, siya ay sambahin. Kay saya-saya, sumabay sa awitin. Purihin ang Diyos natin. Ngayon ang buhay ko ay puno na ng sigla. Kahit may problema ay laging masaya. Pagising sa umaga ay pupurihin siya. At sa aking buhay ay sasambahin siya. Lagi-lagi na lang uunahin sa puso ko. Ano man ang mangyari, si Jesus ang maghari. Purihin sa buhay ko. Kay saya-saya, kay saya-saya, si Jesus ay purihin. Kay saya-saya, siya ay sambahin. Kay saya-saya, sumabay sa awitin. Purihin ang Diyos natin. Kay saya-saya, kay saya-saya, hallelujah, si Jesus ay purihin. Saya-saya, siya ay sambahin. Kay saya-saya, sumabay sa awitin. Purihin ang Diyos natin. Hallelujah. Napakasarap magpuri sa ating Diyos. Amen? Yeah, so ngayon naman po, magsha-shout tayo ng praises sa ating Panginoon. Hahatiin natin ito ng tatlong grupo. Itong grupo na to sa aking right side, sisigaw kayo ng praise the Lord! Ayan, ito naman po, first two table sa aking left, sisigaw kayo ng hallelujah! At yung mga nasa likuran, sisigaw ng glory! Ayan, so habang kumakanta po ang ating backup singers, tayo po ay magsha-shout ng praises sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah! Let's sing it. Kay saya-saya, praise the Lord! Kay saya-saya, hallelujah! Kay saya-saya, glory! Ayan! Ng Diyos natin. Isa pa! Kay saya-saya, praise the Lord! Kay saya-saya, hallelujah! Sa likod naman! Kay saya-saya, glory! Purihin ang Diyos natin. Kay saya-saya, si Jesus ay purihin. Kay saya-saya, siya ay sambahin. Kay saya-saya, sumabay sa awitin. Purihin ang Diyos natin. Kay saya-saya, saya-saya, si Jesus ay purihin. Kay saya-saya, siya ay sambahin. Kay saya-saya, sumabay sa awitin. Purihin ang Diyos natin. Ating purihin, si Jesus ay purihin. Purihin ang Diyos natin. Yes, Lord, let's shout praises. Hallelujah!
you, God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Napakasarap magpuri sa iyong pangalan, Panginoon. Thank you, Jesus, for transforming our lives. Ikaw lamang ang pag-asa ng aming bayan, Panginoon. Yes, Lord Jesus. Thank you, Lord. Si Yahweh ang tanging Diyos, may gawa ng lahat ng mabuti. Ang lahat na nilikha mo'y sumasamba sa'yo. Ang aming bayan, pinupuri ka, itinataas, dinadakila. Ang aming puso ay isang umaawi sa'yo. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod, mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri, ikaw lang, O Diyos. Yes, Lord Jesus. Ikaw ang manguna sa aming bansa, Panginoon. Pamunuan niyo po kami. Si Yahweh ang tanging Diyos, may gawa ng lahat ng mabuti. Ang lahat na nilikha mo'y sumasamba sa'yo. Ang aming bayan, ang aming bayan, pinupuri ka, tinataas. Yes, Lord.
mapalad. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod. Mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka, manahan sa aming pagpupuri. Ikaw lang, O Diyos, ikaw lang. Ikaw lang, O Diyos, ikaw lang. Ikaw lang, O Diyos. Yes, Jesus. Sa gitna ng magulo naming mundo, Panginoon, ikaw lamang ang aming papupurihan. Ikaw ang maghari sa aming bansa. Yes, Jesus. Sa gitna ng kaguluhan, ang tinig mo ang hanap. Sa templo mong banal, may bagong kagalakan. Ang tanging mananatili ay ang iyong sinabi. Sa kataas-taasan, ikaw pa rin ang hari. Dakila, dakila at kailanman di mahihigitan. Ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang aking adhika. O Diyos, dalangin ko'y maghari ka. Sa gitna ng kaguluhan, ang tinig mo ang hanap. Sa templo mong banal, may bagong kagalakan. Ang tanging mananatili ay ang iyong sinabi. Sa kataas-taasan, sa kataas-taasan, ikaw pa rin ang hari. Dakila, dakila at kailanman di mahihigitan. Ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang aking adhika. O Diyos, dalangin ko'y maghari ka. Maghari ka. Maghari ka. O Diyos. Sundin ang loob mo dito sa lupa tulad ng sa langit. Sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kalwalhatian. Sundin ang loob mo dito sa lupa tulad ng sa langit. Sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kalwalhatian. Dakila at kailanman di
pinupurihan, Panginoon. Itinataas ka namin. Let your will be done, Jesus. Hallelujah! Let's praise the name of Jesus. Walang makapapantay sa'yo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Pinupuri ka namin. Hallelujah, hallelujah. Pinupuri ka namin. Hallelujah, hallelujah. Pinupuri ka na. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod. Mapalad ang bansang sa'yo lamang sunusunod. Maghari ka, manahan sa aming pagpupuri. Ikaw lang, O Diyos. Let's raise your voices. Yes, Jesus. Manatili tayo sa presensya ng ating Panginoon. Ramdamin natin ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pagyakap sa atin. Salamat, Panginoon, dahil hindi mo kami pinabayaan. We praise you, Father. In times of trouble, pag may sakit kami, pag may pinagdadaanan, Panginoon, sa iyo lang kami lalapit. Hallelujah, Jesus. Tinataas ka namin. Walang ibang papupurihan kundi ang iyong ngalan lamang, Panginoon. Yes, Jesus. We ask your presence to be with us this morning, Panginoon. Thank you for giving us the Holy Spirit, Panginoon. Salamat sa pagbukas ng aming isip, ng aming puso, Panginoon. Sa pagtanggap at pag-apply ng iyong mga katuruan, Jesus. Hallelujah. Pamunuan niyo po ang aming bayan, Panginoon. Despite the different political parties na nag-aaway-away, Panginoon, let your name be glorified. Let Jesus' name be magnified. Hallelujah. Walang ibang itataas kundi ikaw lamang, Panginoon. Hallelujah, Jesus. We praise your name. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Jesus. We shout your name. Jesus, Jesus. Yes, Jesus. Wala kaming ibang itataas kundi ikaw lamang noon. Pangunahan niyo po ang aming programa ngayong umaga. Patnubayan niyo po, anoint our speaker this morning, Panginoon. As we receive your word, Panginoon, buksan niyo po ang aming puso at isipan to truly digest your word, Panginoon, at tumimo sa amin ang mga aral and give us the courage to share this light, the light that we have, to share Jesus with everyone around us, Panginoon. Na kami ang maging pag-asa ng bayan, Panginoon. Sa mundo ng kaguluhan, ang mga Kristiyano, Panginoon, ang mangunguna, mamumuno, at magpapahayag ng iyong salita. Tinataas ka namin ngayong umaga, Panginoon, lahat ng papuri at pagsamba sa iyong pangalan lamang. In Jesus' name we pray. Amen. Bawat isa,
Good morning. Yes, mga kapatid, mapalad pa rin po ang bansang Pilipinas. Amen? Mapalad pa rin po tayo mga Pilipino sa kabila ng maraming pagsubok na kinakaharap ang ating bansa. Bakit tayo mapalad? Sapagkat tayo po ay may kalayaan sumamba sa dakila at totoong Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Sabihin mo sa iyong katabi, mapalad tayo. Mapalad ang bawat isa sa atin, lalo na ang may mga taong may tunay at buhay na relasyon sa Panginoong Hesukristo. Sapagkat tayo po ay malaya na makasamba, malaya na makatanggap ng pagpapala at malayang makapaglingkod. Amen? Batiin nga po natin ang ating mga katabi. May mga kapatid tayo na matagal natin na miss. Sabihin po natin, nagagalak ako na naririto ka sa umagang ito. Ayan. Yes, praise God. And of course, may mga bisita tayo. Yung iba po hindi bisita. Talagang mga miyembro ng ating pamilya. At tayo po ay labis na nagagalak sapagkat sa umagang ito ang dadalhin pong mensahe ng ating tagapagsalita ay patungkol pa rin sa nag-iisang good news. Amen? There's only one good news and there's only one name who is the good news for all the Filipinos and for all the people in the world. At sino po yon? Jesus Christ, ang ating Panginoong Hesukristo. Sige po, bago tayo dumako sa teaching and preaching of the Word, tayo muna tayo at kamayan natin ang ating mga kapatiran. To be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice. Lift my hands and raise my voice. Lift my hands, lift my hands, lift my hands. I'm gonna raise my voice. Hallelujah. Amen. Yun, masayang-masaya po ang bawat isa. So, feel na feel po natin yung kasiyahan at kaligayahan ng bawat isa. So, mabuti po yan. Magandang umaga po sa ating lahat. Amen. Are we ready to receive the good news? Amen. So, katulad kang kanina dun sa crossroad, may tanong din ako. So, tatanong ko rin sa inyo. Ano yung gusto nyo unahin ko? Yung good news or yung bad news? Okay, tama. So, yan yung common. Ganyan din yung sagot nila doon sa crossroads. So, good news. Walang gustong makapakinig ng masama o hindi magandang balita. Tama ba? Pero hindi po ganun yung gusto kong mangyari. Uunahin ko yung bad news. Why? Bakit kailangan natin? Bakit sa tingin ko kailangan unahin natin yung bad news? Ito po yung reason. Okay? Introduction muna ako bago tayo sa So, yung bad news is we cannot really appreciate or receive properly or correctly yung good news without understanding or without confronting the reality of the bad news. Meaning, meron talagang bad news, may masamang balita talaga. Kasi kung hindi natin marirealize at hindi natin maintindihan or maunawaan or tatanggapin, useless po itong pag-uusapan natin kasi mawawala or para sa atin,
maliit or walang value yung good news eventually. Kaya gusto kong bigyan din muna ito. Kaya huwag nyo ma-misinterpret. Gusto ko lang pag-usapan natin ito. Amen? Are we ready? So, bad news muna. So, una, the reality of absolute truth versus deception. So, ano ba tong absolute truth na to? Unahin ko na yung absolute truth is the God's Word as the ultimate unchanging moral standard for humanity. Ito po yung dapat na sinusundan natin sa lahat ng bagay as we decide, as we plan, and even in the government, if we create laws and rules without following the morality of God, or kung hindi natin i-base to sa Biblia, useless po or walang silbi ang lahat ng bagay. Kasi ito po ang pinaka-ultimate moral value na dapat sinusunod natin. Ito po yung absolute truth. So, another absolute truth, there's heaven. Tama? And then also, there's hell. Naniniwala ba ang lahat na merong impyerno? Nakarating na ba kayo doon? So, pero meron pong impyerno. At posible po tayong mapunta or madala or mahulog doon. So, yun yung bad news. Isa sa bad news. Isa yan. Alright? So, nabanggit ko yung absolute truth versus deception. So, nabanggit at na-challenge ko rin yung ating mga kapatiran doon sa crossroad. In every generation, there is also different types of deception ng kaaway. So, napag-usapan namin nung kapanahunan ng mga lolo natin and even yung mga kalololohan natin. So, pagdating sa moral values, ito po isa. Hindi natin naabutan, hindi nyo naabutan, even si pastoran hindi naabutan to. Nung araw, ang babae, pag nahawakan lang ang kamay, ano? Kailangan ikasal na or iba na yung tingin ng mga tao. Marumi na siya or wala na, di ba? So, kailangan pakasalan na nung time na yon. Yun po yung moralidad nung pananaw nila at nung panahon na yun. Eh, mas worse po ngayon. Mas maigi pa, para sa akin, mas maigi pa yun. Kesa yung panahonan ngayon. Dahil iba na po ang pananaw ng mga generation natin ngayon pagdating sa marriage at even sa relationship. Naintindihan nyo ba? So, yun po yung mga moral values na nagkaroon ng deception or patuloy na dinideceive or sinisira ng diablo. Kaya without accepting and understanding these deceptions and this bad news, mawawalang silbi or hindi natin maunawaan ng gusto kung ano yung tama or ano yung good news eventually. Alright? Second, when culture abandons God absolute truth, so culture na, so iba-ibang paniniwala, pag inabando daw natin yung absolute truth, they become deceived. So marami na pong nangyayaring ganito. Ano yung deception na to? Sometimes calling what is inherently wrong, ngayon ay tama na. Yung dating mali nung araw ay tama na ngayon. Tapos yung tama nung araw, mali na raw ngayon o hindi na dapat pinag-uusapan. Marami pong moral values na dinidismantle or sinisira ang kaaway. Another example, ngayon pwede nang ikasal ang lalaki sa lalaki. Tama? Babae sa babae. And then, nagkaroon din ng changes, I don't know, kaila pastora. So even Foursquare, hindi ko sinasabi na magkakasal tayo ng babae, same sex. Meron na po tayong tinanggap na pwede na magkasal yung na-anal or yung hiwalay. So, tinatanggap na rin natin yun sa Foursquare. So, nag-iiba po talaga. So, sa ayaw at sa gusto natin, meron na pong ganon. So, ito po yung mga sinasabi ko na nag-change po yung moral standard. But, there's always an absolute truth, which is the Word of God. Amen? So, pangalawa, yung core talaga ng bad news or masamang balita
ang talagang punot dulo nito ay yung kasalanan. Ito po talaga yung nagsira or sumira or bumubuhay o nagpapalakas dito sa bad news na to, yung kasalanan. O sabi dito sa Romans chapter 3 verse 23, alam natin to, for all have sinned and fall short for the glory of God. So lahat daw po ay nagkasala. Lahat, kasama ako doon. Wala pong exempted. That's the bad news. At alam din natin ng kabayaran ng kasalanan ay ano? Kamatayan. Yun yung bad news. Lahat po tayo damay doon. Walang exempted. Alright? Even gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo or katulad ng sinare ko rin kanina, kahit nung araw na nasa luma tayong pananampalataya, kahit lumuhod ka, sumula pa lang sa pintuan ng simbahan hanggang sa altar, kahit na dumugo yung tuhod mo, hindi po tayo maliligtas ng mga ganong bagay. Yun yung pinupunto po natin dito. So dahil sa kasalanan, the bad news is that if you don't accept God's truth and recognize that your own state as a sinner, the default destination is separation from God. Una, kailangan tanggapin natin at accept natin tayo po ay makasalanan, nagkasala po tayo inherently. Kahit si Sabi hindi pa niya alam, eventually, na-inherit niya yung kasalanan. Then, pag nagkaroon siya ng tamang kaisipan at kaya niya na maunawaan, yun yung time na kailangan ma-born again siya. Sin isn't just bad action. So hindi lang daw ito yung mga masasama at mali nating ginagawa na yung kasalanan. So sin is a spiritual condition that separate humanity from the holy God. So ito po yung sitwasyon or kalalagayan ng ating spiritual na buhay. Kaya yung term na sin sa Tagalog ay sala, di ba? So, nagkasala, kaya sala. So, alam nyo ba yung larong dart? Yung bilog na tina-target. So, anong target natin doon? Yung bullseye, di ba? So, pag hindi natin tinamaan yung bullseye, sala. Na-miss. So, yun daw po yung kasalanan. Kasi meron tayong tinututukan na which is yung Holy God. So, yun talang kailangan natin sundin. Pero kung minsan, hindi natin naaabot or hindi natin siya napiplease or hindi natin nagagawa yung dapat nating ginagawa. So yun daw po yung kasalanan. Yung against, yung malayo do sa bullseye, lumabas ka. Kahit the please lang, sala pa rin yun. Or kasalanan pa rin yun. Tama? So kaya nabanggit doon, hindi lang yung mga masasamang gawa ang kasalanan. Kundi, again, yung kalalagayan ng ating espiritu. Amen. Andiyan pa ba kayo? So, nasa gitna pala ako ng introduction. Meron pang Pangatlo, so, yung human effort, hindi raw to ang magbibigay sa atin ng kaligtasan. Ano to mga human effort na to? Ito daw yung good works, yung sinasabi ko sa inyo. Hindi ito ang magbi-bridge ng gap between God at saka yung tao dahil sa ating kasalanan. Hindi ka masasalba o hindi ka maliligtas ng yung magagandang gawa. Kahit na magbigay ka rito sa church ng milyon-milyon through your money, hindi po mabibili ang iyong kaligtasan. Kahit araw-araw kang mag-serve dito or gumawa sa church, physically, that's not enough. I'm not saying na, sabi ni Brother Gilbert, hindi naman kailangan gumawa at magbigay. I'm saying hindi po enough, hindi po sapat yung mga bagay na yun. Maliwanag? So ano ang kailangan? Kung hindi enough yun or hindi yun makapagbigay sa akin ng makakasure ako ng kaligtasan, ano ang dapat? Malalaman po natin isa-isa. And then pangalawa, self-justification fails. Gina-justify lang natin ang ating mga sarili para makapasa or feeling natin na nasa standard tayo ng ating Panginoon. Marami po kasi mga pananaw, depende po sa culture. So yung pinagkunan ko nito na idea, it's what's taken sa ibang culture. So iba yung mga pananaw nila. Tayo, iba rin na hindi naman ako nangaapak ng tao, wala naman ako inaargabyado, wala akong ninakawan physical, mabuti po yung gawang yun.
tama naman yun. Pero hindi po magiging basihan yun na yun lamang po ay sure na kayo na makakapasok tayo sa langit. Hindi enough, hindi sapat yung mga gawang ganon. Amen? So, 4, yung setup for true repentance and the good news. So, ito yung kailangan. Ito, yung tanong ko kanina, paano? So, the harsh reality of the bad news is meant to break human pride and produce godly sorrow. Dahil sa mga kasalanan natin at dahil dito sa masamang balitang ito, at dahil din sa ating mga pride, kaya hindi po natin nauunawaan or hindi natin matanggap yung tunay na gospel at magandang balita. So kailangan unang-una, tanggapin natin tayo ay nagkasala. Yan number 1 rule. Because the bad news is so absolute. So absolute daw. Talagang wala makakapagpigil niyan pag hindi tayo nagrepent at hindi natin tinanggap ito at hindi natin inunawa ang gospel at ang good news. Absolute daw, wala makakapagpigil na kayo ay mamamatay at mapupunta saan? Sa impyerno. Yun na yung kalalagyan natin. Wala na pong magpipigil dyan at walang option. Yun lamang daw po. That's the bad news. Walang pipigil sa atin. Wala makakapigil sino man. Amen? So, handa na bang lahat pupunta sa impyerno? Kung hindi, at naunawaan na po natin ito, so I think bukas na po ang lahat at bukas ang isipan natin at handa ang ating mga puso para tanggapin ng tunay na ebanghelyo o yung gospel at good news. Amen? Ayun. So, punta na tayo sa totoong natin. So, ito na yung good news. Alam na po natin yan kung ano yung ebanghelyo at magandang balita. So, isayin-sayin ko muna. So, what is sharing the gospel? Ito yung goal natin sa journey natin sa pag-aaral dito. So, what is sharing the gospel? Ano ba to? In Christianity or Christian theology, sharing the gospel often called evangelism. Ito po yung paulit-ulit natin naririnig na katuruan sa atin na evangelism. Ito daw po yung paghahayo. Evangelism means to preach the good news. Ipahayag daw po yung magandang balita. Ito yung ibig sabihin ng evangelism. Ibigay, i-share. It is a spreading of the gospel of Jesus Christ through public preaching or personal witness. So isa na to sample, yung ginagawa ko, ito ay public preaching or sharing the gospel sa kalahatan, pangkalahatan or pangmaramihan. Pero meron din yung personal witness. Kaya wag nyo nang ipilit sabihin, Pastora, hindi ko po kayang mag-evangelize or mag-share ng gospel na katulad na tatayo sa harapan. Hindi na nga kailangan May simple, personal na i-share nyo ang magandang balita. So yan ang gusto natin matutunan at yan ang gusto nating gawin eventually. At yung pangatlo, you share the good news because you personally experience it. Ibinibigay, sinishare mo at talagang ginagawa mo because personal na na-experience natin mismo. May value or meron kang nakita na talagang kailangan ibahagi natin. Yun po yung pinakamaganda ritong reason. Hindi yan dahil itinutulak kayo ni pastora, tinutulak kayo ng church or ng mga leaders na mag-share ng gospel. No. Because we experience it personally. Kung ano tinanggap at binigay sa atin pagpapala, talagang kailangan gusto rin natin ma-share sa ating mga huwag na tayong lumayo sa ating loved ones, sa ating pamilya, sa ating kapitbahay lamang. Yung malapit lang para hindi tayo mahirapan. Walang reason tayo na sabihin, hindi ko po kaya. Amen? Next slide. Ayun. Ito na another second question. What is the good news? Ano ba tong magandang balitang ito? So the message of God's redemption of humanity through Jesus Christ, ito po yung tinuturo sa atin. Ito yung pinaniniwalaan din ng Foursquare natin. That Jesus Christ is the only Savior,
Pakibasa po, Jesus as the baptizer with the Holy Spirit, Jesus as the healer, Jesus as the soon coming King. Ito po yung good news. Alam na natin, may kasalanan tayo, ang kabayaran nito ay kamatayan, but Jesus came, nagkatawang tao siya para sagipin tayo, siya po ang Savior natin. Ito na po yung kasagutan, kaya huwag na kayo mag-alala. So hindi tayo mapupunta ng impyerno pag tinanggap po natin ang lahat na ito. At hindi lamang po yun. Nung umakyat na si Kristo, ang sabi siya, magpapadala siya ng helper, which is the Holy Spirit. So lahat ng mga gagawin natin, lahat ng katalinuhan at lahat ng anointing will be coming from the Holy Spirit. So ito po daw, kailangan po rin natin ma-experience sa ating mga buhay. Na-experience na natin siya as a Savior, tinanggap natin siya as a Savior, but we have to also experience the power of the Holy Spirit. Amen? And number 3, we also believe that Jesus is the healer. So hindi lang pong physical lang kaya niyang pagalingin. Even our spiritual lives can be healed by Jesus Christ. So wala pong ligtas. So andyan po lahat. At ang pinakalas na ating hope that Jesus should be soon coming King. Darating po siya. Babalikan niya kayo, tayo. So that's our hope. So that's the good news. Amen? Huwag tayong matakot doon sa impyerno kung ano. Wala na po yun. Meron po tayong pinahawakan ng ating hari ng mga hari. Amen? Next slide. So why do we share the good news? Bakit ba kailangan i-share? Andiyan naman si pastora, andiyan naman mga leaders, andiyan naman mga elders. Bakit kailangan idamay nyo kami, Brother Gilbert, pastora? Bakit kailangan idamay kayo? Number 1, baka nalimutan natin. Number 1 reason, bakit? It is a direct command. Ito yung Great Commission. So, dahil sa ating obedient, kailangan sundin natin to. Amen? So, sasabi doon sa Matthew 28, chapter 19 to 20, ang sabi doon, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. Inutos po yun. Go, humayo, make disciples. Wala sinabi dyan, Pastora, go. Gilbert, go. Lahat po tayo kasama dyan. Amen ba? Alright. So maliwanag at tanggap na po natin because this is a direct command and part of the Great Commission. So kailangan maging party po ang bawat isa dito. So ano yung motivation? Why do we share the good news? Ano yung magbibigay ng motivation sa atin? Mamaya may share ako actual na nangyari na testimony after we shared yung gospel at pinag-usapan namin ito. So, number 1 motivation, of course, is love. Unang nagmahal. Remember, unang nagmahal ay ang Diyos. Dahil lamang sa kanyang sobrang pagmamahal, ibinigay niya ang kanyang buktong na anak. Yun yung isang example. Yung love na yan, yan ang dapat naging motivating factor natin kung bakit kailangan tayong mag-share. Hindi yung maupo lang tayo dito, magbutas lang po tayo ng mga bangko. Hindi po. Christianity is summarized by 2 primary commandments. Love God completely and love your neighbor as yourself. So Matthew 22, verses 37 to 39. Basahin nyo na lang po completely. So na-summarize po yung dalawang yan. Again, i-share ko ulit tong testimony to sa isang kaibigan ko. So meron akong kaibigan, ang pangalan niya is Glenn, agnostic siya. So every time we discuss mga bagay na ito, talagang dahil matalino siya, mahilig siya magbasa on every aspect of every subject, may naisasagot siya at may naisishare siya sa akin, technically, lahat. So wala akong masasabi. Kaya masyadong maingat ako pag pinag-uusapan namin ang mga bagay na to. Kasi napakahirap po. Pero
nung dumating yung time na nagtanong siya, so pinag-usapan namin yung Ten Commandments. Tama lahat ng point niya. Sabi niya, napakahirap at walang makakagawa at makakasunod ng Ten Commandments. Tama naman. Napakahirap. Pero sabi ko, Glenn, kasi nung pagdating ni Kristo sa New Testament, na-summarize or na-simplify na lang yung commandments na yan. Sabi niya, ano yun? So, chinare ko tong topic na to. So, yung love for God and love for others. And then, siya mismo, natigilan, nag-isip, sinamarize pa niya yung dalawa. So, ang sikreto pala talaga ay love. Tapos binilikan niya yung Ten Commandments, sabi niya, kung meron pala talaga tayo nitong pag-ibig, yung true love, napakadaling gawin. Inisa-isa niya eh. Siya ang sumagot mismo doon sa mga katanungan niya. So wala akong ginawa, dinala ko lang yun doon, and then nag-end up yung topic sa magandang pag-uusap. So dumating yung point na tinanong niya pa ako na, okay bang pumasok ang katulad namin makasalanan dahil sa church nyo? Ganun na yung tanong niya. Sabi ko, oo naman. Wala kaming nire-reject or wala kaming, hindi kami selective. So dinala ko siya doon kasi mahilig siya sa audio. Yun din isa sa business niya. So pinakita ko yung setup sa church. Tapos nagpaalam pa siya sa akin, bababa muna ako, mag-yoyosi lang ako sa baba. Okay ba? Sabi ko, doon ka lang sa labas kasi wag dito sa loob. Naintindihan naman niya, tama naman, lalabas ako. So hindi ko siya sinita, tapos dumating si pastor, sabi, pinakilala ko habang naninigariyo kausap niya si pastor. Never kaming nagsabi ng negative na kagad, outright. Kapatid, bawal yung Diyos. Hindi, kasi hindi pa niya naunawaan yun eh. Since andun na siya, ginamit namin yung opportunity na yun. So hindi niya nakita at nakita niya talaga yung word na love. Kaya na-appreciate niya, iba pala dyan sa inyo. Yun yung sinasabi niya. Alright? So, ito yung pinupunto natin. This should be the motivating factor. So, another real testimony. Kanina lang, Pagkatapos, nag-testimony, kasi ito na yung motivating factor ni Kuya Rodel. Nag-testimony si Kuya Rodel. Matagal na raw niyang gustong sharean yung kanyang mayamang tiya, pero wala siyang pagkakataon. Pero matagal na niya pong pinanalangin, pinag-pray yung matandang ito. So dumating yung time, eto kailan lang daw, kahapon lang ba yon or nung isang araw, na-meet nila o nakausap nila, talagang dumating na rin at na-open na rin yung time at yung pagkakataon na ma-share niya yung gospel doon sa matanda, sa tiya niya. Kasi nga, ang sabi ni Kuya Rodel, napakahirap sharean ng aking tiya dahil nga maigi ang buhay. Ito rin yung mayaman siya rin yung tumulong kay Kuya Rodel. Every time na mag-share siya, ito ang sabi ng matanda. Kamusta naman ang buhay mo? Yun ang challenge niya eh. So, wala ka nga pambili, panggastos niya. Sabihan mo ako na mabuti ang Diyos. Bakit hindi ko makita sa iyo yung kabutihan ng Diyos? Yun yung challenge eh. Ba't naghihirap ka? Ako, marami akong pera. Wala akong problema. So, ganun ang sinasabi ng tiyan. Kaya, naintindihan ko yung challenge ni Kuya Rodel. Pero hindi siya tumigil sa pag-pray. So, yun yung sekreto. And then, at the end of the day, nag-open up na yung matanda. So, napatanggap niya. Kailan lang? Nung isang araw lang. Napatanggap niya. So, na-open na siya. And then, sa tulong ng kanyang asawa, si Ate Beth naman, talagang pinipilit niyang, Kuya Odel, ipag-pray mo na. Ando na nga, ayun na yung pagkakataon eh. So, which is tama siya. Dahil si Kuya Rodel ay overwhelmed, kasi ang goal lang niya is, ihatid ko lang sa aking tiyahin. Magkaroon lang ako ng opportunity na masabi or ma-share yung gospel. Yun lang yung unang niya. Dahil mahal niya yung matanda eh. Dahil mahal niya yung kanyang tiya. Yun yung motivating factor niya. Hindi niya sineran yun dahil gusto niyang ipakita sa buong pamilya niya, matuwid ako, righteous ako, magaling na ako mag-preach ngayon. Hindi po yun ang motivating factor ni Kuya Rodel. Love. And then, na-realize ni Kuya Rodel, tama, pinag-pray nila, at tumanggap po yung matanda.
Amen. Next slide. So, why do we share the good news? Ito pa rin. Ano po yung nature ng good news? The word gospel comes from the Greek word. Ano ba to? Mahirap banggitin tong Greek word eh. Ba't naglagay ng Greek word dito eh? So, ito raw po yung good news. Ibig sabihin ng Greek word na to, euangelion. Euangelion. Ganun daw po ang pagbasa nun. Euangelion, which means or came from the root word gospel or the good news. Alright? Yun yung classic Greek word, yung makaluma. Pero mayroon everyday or modern Greek, yung good news, ang basa or pronunciation naman is kalanea. Kalanea. That's the good news sa makabagong Greek. Okay ba lagi tayo mag-aaral or magsasama ng mga Greek word? Mahirap no? So, good news. So, maliwanag na po sa atin. So, doon ang galing. So, evangelism dahil doon sa word na rin na yun. So, doon lahat ng galing ito. Hindi yan inimbento, may pinagmulan po ang lahat ng bagay. Okay, the same thing. Why do we share the good news pa rin? Ano ba yung logic under this? Ano ba yung dapat na sinusunod natin? So in Romans, on the book of Romans chapter 10 verse 14, ito yung sabi ni Apostle Paul. So ginamit niya tong chain of logic. Ito yung ano ba sa Tagalog ang logic? Yung wala si Kai dito. Kai, anong sa Tagalog ang logic? Kaisipan or sige, yun na nga lang yung kaisipan. So, meron daw po tao na sinend. Someone is sent. Ito yung pagkasunod-sunod. Someone is sent, they preach, they share. Then people hear. May makakapakinig or makakatanggap. Then people will believe and receive. And then people call on to God. So yun po yung sinusundan or chain of logic kung bakit kailangan natin mag-share. At bakit tao ang kailangan mag-share. Okay? Maliwanag ba? Kim, okay ba sa'yo? Tatanungin ko si Kim. Okay ba sa'yo ang mag-share sa'yo ng gospel, yung kalabaw dyan sa kanto? Hindi mo, wag mo na sagutin. Kasi bakit tao ang kailangan mag-share? Bakit kayo? Bakit tayo? Di ba? Ito po yung ano ko lang dyan. Nakakahiya naman. Kung yung aso sa kanto, yung nakapagpaligtas doon sa kapitbahay mo. Walang imposible sa Diyos. Even in the Bible, nakasulat doon, even the rocks can cry out and praise the name of Jesus. Tama? Kayang gawin po yung nakakahiya po yan, kapatid, kung yung aso o yung pusa ang nakapag-save ng yung loved ones. Kaya nga kailangan tayo. Ikaw mismo. Huwag ka magturo. Ay, hindi ko kaya yan. Si ano na lang, si kuya na lang, si ate na lang. Ikaw, tayo. Napakasimple po. Ayan po ang sinasabi. Someone, ikaw yun. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw yun, Brad, sis. Alright? So, makakarating ang magandang balita sa pamamagitan natin. Amen. What do we get when we share the gospel or the good news? Ano naman ang mahihita or ano yung makukuha nyo? Ano yung babalik sa atin? Gospel sharing brings joy. Kasiyahan. So, andyan yan sa Lucas 15:7. Sinabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumalikod sa kasalanan kaysa sa 99 na matuwid na hindi nangangailangan magsisi.
So kahit isa lamang daw pong ligaw na kaluluwa ang makapakinig at tumanggap sa ating ng ebanghelyo or good news, magsisiya, magpipiesta sa langit. Amen? So huwag kayong manghinayang na, isa lang yung pupuntahan ko, sharean ko, sa ibang araw na lang. Pag dumating yung opportunity na yan, yung pagkakataon na yan, huwag po nating pagpapalagpasin. So anytime, anywhere, pag nakita at ibinigay sa inyo yung opportunity to share the gospel or share the good news, na kahit saan mang sitwasyon niya, nasa trabaho ka man, Jerpil, kausap mo ang kliyente mo, pwede mong gamitin, share the gospel. Kahit na nagbebenta si Jerpil ng lupa or ng property, pwede pong maisingit yan. At pwedeng yan pa ang magbigay sa inyo ng key para makabenta ka. Di lang isang bagay ang naibenta ni Jervil. Yung property and yung gospel pa. Okay. Isa pa, libre pa, tama si Jervil. Yung isa, milyon ng babayad mo, itong isang produkto o siner ni Jervil is libre. Amen ba? So nagbibigay ng kaligayahan na sa iyo yun. Sa iyo at gayon din doon sa sineran mo. Dalawa yan. Ikaw, yung tao nakatanggap at higit sa lahat, ang Diyos at Diyos Ama sa langit. Pangalawa, sharing the gospel or sharing the good news brings fulfillment. Ito yung maganda. So, itong fulfillment na to, basahin ko ulit, Romans 1:16, hindi ko ikinahiya ang magandang balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. So, una, joy, ito na po yung fulfillment. Ano sa Tagalog yung fulfillment? Kaganapan, kabuuang ano. So, good news is meant to be shared. Ayun, katuparan. Ito yung kabuuang katuparan na matanggap mo or makita natin. So, good news is meant to be shared. Just like telling someone about a great movie or restaurant, sharing the best news ever makes or whatever gusto niyo share. Ganito rin po yung very effective sa amin mag-asawa. Kunyari, may bagong restaurant, tapos may gusto akong tikman na bagong menu or pagkain. Napakadali pong i-share or mas magiging effective, tingnan niyo yung logic kasi kami mismo na-experience namin yung lugar, yung area, yung food, lahat po na-experience kasi na-experience po namin. And then yung food mismo, pag natikman mo, ngayon, pag sinare ko yan sa iba, sa kaibigan ko, let's say, kay Pastora, kay Kuya Rodel na mahilig sa pagkain, mas na-appreciate niya at mas naiintindihan niya at mas madaling tanggapin. Tama? Kasi mismo ako, na-experience ko. Pinuntahan ko, tinanggap, pumunta ako doon, kinain ko, binili ko, at nalasahan ko. Hindi ko pwedeng sabihin sa inyo, kay Rapi, Rapi, sarap talaga nun. Tapos tatanong sa ni Rapi, natikman mo na? Hindi pa nga eh. Sasabihin ni Rapi, ano ka ba naman? Di ba? Parang, ano ba to? Pangloloko lang or pambubudol lang. O scammer lang ba? Dating hindi, kasi na-experience natin. Okay? Yun yung point natin dito. Mamaya maunawaan natin kung bakit ko binibigyan din itong topic or bagay na to. You are doing what you are made for. Ito yung fulfilling your God-given purpose and working directly with the Holy Spirit brings deep inner peace and satisfaction. Dahil ginawa po talaga tayo, ito po yung isa talaga sa purpose natin. Una, sambahin at mahalin ng Diyos. Pangalawa, is to share the gospel.
So hindi lang trabaho ni pastora yan, hindi lang trabaho ng mga leaders ng church yan, kundi kasama po tayong lahat. Wala pong exempted. Parte yan ng calling mo. Parte yan ng pagkaka-create sa atin ng ating Diyos. Alright? So, another fulfillment is yung rescuing others is exciting. Yung pag may nasharean ka at nakita mo na tinanggap ng taong yon ang magandang balita o ang ebanghelyo, nakita mo yung life transformation niya, ano ang feeling nyo? Masaya kayo, masaya siya, at higit sa lahat, ganun din. Very exciting. Kahit na unang share mo pa lang at tinanggap niya, alam mo na magkakaroon ng move sa kanya ang banal na Espiritu at ang Diyos, at darating ang panahon, so muling pagkikita nyo, posibleng pastor na siya, yung sinaran mo. Exciting yun. Maraming, ganun ulit, may mga kaibigan ako na ganun. Simple lang, shinare ko lang, hindi ko akalain na magpapastor. So 3 na doon sa mga nasharean ko, pastor na. So yun sinasabi natin dito. That's fulfilling. Pag nakita mo sila na naglilingkod sa Diyos. Amen? Pangatlo or pangapat, it also builds our own faith. Ito yung fulfillment. Siyempre, na-exercise yung pananampalataya natin every time we share the gospel. Kasi nga, again, hindi lang ito sharing ng knowledge mo, kundi you are sharing what you experience and what you receive. So tinanggap mo, na-experience mo, sinishare mo. So lalong lumalakas ang ating pananampalataya. Amen? Again, andun pa rin tayo. Gospel sharing brings hope. Okay. What do we get? Ganun pa rin, ha? So, part din to ng fulfillment. Mahaba to. So, kasama yung hope. Hindi pa pala. Sorry. Sige. You are doing what you were made for. Ito, na-share ko rin to. Mas maganda at mas maunawaan natin. So, just like a sports car is built for the racetrack, Christian is designed to be ambassador for God. Sharing your faith satisfy your true spiritual purpose. So, ito po yung ibig sabihin niyan. Yung sports car, kung bibilin mo Rappi, at gagamitin mo lang dyan sa Tagaytay, paikot-ikot hanggang silang, hanggang sa, kung dito, useless po yung sports car. Sayang yung pera na ibibili mo sa sports car, di-display mo lang yan. Yes, maraming matutuwa, hahanga sa'yo, wow, ang ganda ng sports car. Pero, the sports car was not built for normal driving. Hindi mo makikita yung tunay na value niya at true purpose niya without driving the sports car. Saan? Sa racetrack. So, ganun din daw po tayo. Hindi kayo tinawag na para umupo lang dyan at makinig ng message every Sunday. Hindi po natin makikita yung true value natin as a Christian, a true purpose, just sitting. So, kailangan daw humayo, share the gospel, share the good news. Kasama po yun. Amen? Andiyan pa ba kayo? Mag-church pa kayo next week? Amen, mag-church, pero mag-share na ako rin. Dapat ganun, dalawa. Mag-church ako, mag-share ako. Outside ng church. So, yun yung goal po natin. And pangalawa, last na fulfillment, meron pa isa, dalawa pala. You are partnering with God. Instead of doing the work alone, huwag kayong mag-alala. Lagi niyong kasama ang Diyos at ang kanyang banal na Espiritu sa pag-share ng gospel. Maaaring sabihin niyo, wala kayong alam, hindi ko alam ang paano mag-share. Just pray at hayaan niyo kumilos ang banal na Espiritu. At ganun din yung na-experience ni Kuya Rodel. Hindi niya daw alam paano niya na-share ng maayos,
Pero yung mga nakikinig sa kanya, sila Ate Beth at saka ibang mga kamag-anak niya, sabi sa kanya, ang galing-galing mo, ang ganda nung pag-share mo, hindi niya alam. Pero yung mga napakinig, ang galing mo. Kasi nga, kumilos na ang banal na Espiritu. Sabi nga ni Kuya Erdel, hindi na ako ang nagsasalita ng oras na yon, kundi ang Diyos at ang banal na Espiritu. So don't worry, kasama mo siya. Amen? And last fulfillment, ito yung para sa akin pinaka maganda. Part of the sharing the gospel, you are building an eternal legacy. Unlike pera or money, career, status, everything will disappear. Everything nagiging walang kwenta or walang value. But yung gagawin mo na una, makita mo, nasharean mo, dinala mo ang iyong pamilya, unahin na muna natin sa loob ng bahay. Lahat ng mga anak mo nasa church, nasharean mo at alam nila at tinanggap nila si Kristo bilang kanilang sariling tagapagligtas at Diyos. Yun yung mga legacy na magandang iniiwan. Kahit wala tayong perang ipamana, kung ipinamana natin ang magandang balita at ang ebanghelyo, amen ba? Parang ayaw nyo Mas higit pa siya doon sa kayamanan. Yun yung punto rito. That's the legacy na gusto nating iwan. Dahil kung ang mga anak natin, pinanghawakan nito, alam natin sa sunod na generation, sa inyong mga apo at sa sunod na mga apo-apo-apo pa, alam niyong tatakbo at magpapatuloy yung tunay na legacy as a disciple of Christ. Amen? So yun na nga yun, yung hope. Nandito na ako sa fourth. Paano natin? What does we get? Patuloy pa rin. Gospel sharing brings hope. Ito sa Matthew, babasahin ko. Nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon doon. Nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga at pinangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang lahat ng uri ng sakit at mga karamdaman. Nang makita niya na napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y litong-lito at hindi alam ang gagawin. Parang mga tupang walang pastol, kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakaraming aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani. Yung sharing the gospel, eto, si Kristo na mismo, yung good example. Nung nakita niya na maraming tao, nakita niya, may pag-asa kasi andyan yung mga tao na nakikinig. Ang sabi niya, napakaraming tao. Ang daming aanihin, kaso kulang lang ng mag-aani. So may pag-asa, kapatid. Andiyan ka sa pamilya mo, malaking pamilya mo, nasa area mo, marami kang kapitbahay. Yan yung mga pwede natin sharean ng gospel or magandang balita. Kung ikaw ay nakatiran na solo mo lang sa island, ayun, mamroblema ka doon solo. Pero mayroon pang pag-asa, kapatid, sa mga oras na ito na mag-share ng gospel. Yes, nasa end times or last days na tayo, pero ito pa yung pagkakataon natin. Ito yung pinupunto dito. Amen? So sharing the gospel brings hope to both the speakers and the listener. And nabanggit ko na kanina. Dito, the gospel tells people that their past mistake, guilt, and shame do not define them. So yung mga luma mong pagkatao or luma mong buhay nung araw, hindi yan yung nagdi-define kung sino ka ngayon. Ang diablo lang ang nagre-remind sa atin noon, palagi. Kung ano yung masasama at hindi maganda mong ginagawa, ibinabalik niya at pinamumuka sa iyo na ikaw yun. Pero hindi na po. The good news or the gospel says na binabayaran na ni Kristo ang lahat ng iyong kasalanan. Wala na po yan. You are a new creation. Amen? And it promises that the pain is temporary. Yung mga problema, yung sakit,
na nararanasan or pinagdadaanan natin problema, lahat po yan ay temporary. Kaya nga pinagdadaanan lang. Paulit-ulit kong nasishare yan dito, huwag kang tumambay dyan sa iyong problema. Kaya nga pinagdadaanan, daanan mo lang. Saglitan mo lang, nakita mo, and you raise all, give everything to Jesus, and then tumuloy ka, humayo ka. Move on. And it also reminds us, we are never alone. Again, huwag ka mag-alala. Hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Diyos at kasama ang banal na Espiritu. Okay, ultimately, sharing the gospel brings hope because it replaces the fear and the unknown with hindi mo alam kung ano mangyayari, walang kasiguruhan, mawawala daw po ang lahat ng yan. Pero isa lang po ang certain, that God loves us. Amen? Last. Okay, don't worry. Last na lang. So the fifth and the last on what we get on the sharing the gospel, sharing the good news. Sabi dito sa Matthew 28 verses 19 to 20, kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismahan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan nyo, ako'y laging kasama niyo hanggang sa katapusan ng panahon. So ito na yung pangako nga niya na ina-assure niya tayo ng Diyos o ni Kristo, huwag ka mag-alala, kasama mo ako. Nasa tabi mo lang ako. So, humayo tayo. Gawin daw nating alagad ang lahat. Amen? So, hindi sinabi dyan, Pastora, Gilbert, humayo ka. Lahat tayo kailangan humayo. Walang exempted. So, sharing the gospel is the essential first step of the Great Commission. So, ito yung pinakakailangan talaga. Because yung Great Commission, nabanggit ko na nga kanina, so because information must precede transformation. Para magkaroon ng transformation, kailangan marinig muna nila. Ano yung kailangan tanggapin at kailangan gawin. Without that, without sharing the gospel, without sharing the good news, wala po tayong asahang transformation. So, nasa ating mga kamay ngayon, ibinigay sa atin ng Diyos para mapulpil ang lahat ng ito. So, sharing the gospel, sharing the good news triggers our faith. A person cannot believe in or follow Jesus until they first hear sino si Kristo. At hindi lamang po yung marinig, importante na makita sa atin. Kaya nga yung binabalik ulit, yung experience. Mahirap magbenta ng isang produkto nung ikaw mismo hindi ka naniniwala at hindi ka kumbinsido sa iyong produkto. Napakahirap po yan. Siguro sila Jerfield, sila Angel, yung mga into sales and marketing. Napakahirap po na trabaho yan. Sila, maunawaan nila yan. Sa tingin nyo, kaya nyong itayo, ipagtanggol, at i-share si Kristo sa ating mga kapitbahay, kaibigan? Kumbinsido ba kayo, mga kapatid? Parang 10 lang yata yung kumbinsido talaga. Siyempre, kumbinsido ka. Una, andito ka, naniniwala ka na may Diyos. Amen? So, dapat mas higit na talagang magpursige tayo na share the gospel, share the good news. This is yung naunawa na natin. So, yung sharing the gospel. So, masasagot na ngayon yung why, hindi yung how. Why? Dahil mahal natin ng Diyos, yun yung motivating factor natin, and lahat ng mga fulfillment na gusto natin, lastly, yung legacy, ito po yung why. Bakit kailangan natin mag-share ng gospel? Hindi yung how. Pastora, paano yan? Hindi ako marunong mag-share the gospel. Hindi ko nga sa ulo yung John 3:16. At pastora, paano yan? Hindi ako marunong magsalita. Pastora, wala akong sapatos. Pwede ba akong maghayo na nakasinelas? I mean,
exaggerated yung sinasabi ko, pero ito po yung mga how kasi. Paano yan? Ang layo nung pinapupuntahan mo sa akin, Pastora, wala akong sasakyan. Pwede bang, bigyan mo ako ng Mercedes-Benz? So, hindi po yun yung motivating factor pa at kailangan tayo mag-share ng gospel. So, motivating factor because of love and yung fulfillment ng pag-share ng gospel. So, last, it grants entry into the kingdom. Sin acts as a legal barrier to God. So, yun ang nagbablock. So, yun nagbibigay ng problema. But sharing the gospel announces that Jesus paid His debt, bringing a person to spiritual life so their journey as a disciple can begin. So, dito magsisimula ang lahat. Amen? So, question, kailan ka mag-share ng gospel or ng good news? Sino ang sisharean mo? Do you know how to share the gospel? Alam niyo ba yung evangelistic tool na ginagamit natin, tinuro natin, the 4? So yan po yung pag-uusapan natin sa ating groupings later on. So patuloy nating i-challenge ang bawat isa to share the gospel, share the good news, at para mapulpil po yung pagkatunay na pagkatawag sa atin na ating Diyos. Maraming salamat at good morning po sa ating lahat. Yan po, good morning po sa lahat. I think maliwanag naman po yung tinuro sa atin ni Brother Gilbert itong morning na to. So, ito sa susunod natin na gagawin is yung magta-tithes tayo. So aside from sharing the gospel, so isa sa mga ituturo natin talaga yung tithing. So, yun nga, dun sa mga ka-workmate ko kasi, yun nga, pag nakabenta kami, tapos sinasabi, swerte daw, ganun-ganon. So, kasi sa Biblia, wala namang swerte, baka mabasang swerte doon. Sinasabi namin, blessed kami. Kasi ginagawa namin, finufulfill namin yung turo ni Lord, ano dapat gawin. So, number 1 is yung commitment. So, yung commitment namin is yun nga, pagta-tithes. So, nung last time, yung may client ako, ito konting testimony, dumating. So biglaan talaga, may practice kami sa church. So sinabi ko harap-harapan sa kliyente na hindi ako makapag-commit sa kanya, but makapag-commit muna ako kay Lord. So nung umuwi ako, yun nga, nakabenta ko. Iba yung nag-close pero yung manager ko, yun nga. Nakuha ko yung trust ni client, tsaka yung benta. So, yun, dahil lang kay Lord, hindi ako pinagpawisan, dahil lang kay commitment. So, itaas natin na palagi ang commitment kay Lord. So, konting verse lang, yun nga, ang sabi ni Jesus, sa Matthew, for where your treasure is, there your heart will be also. So, yung treasure ko na yun, hindi pera, but ang commitment kay Lord. So, amen po ba? So before tayo mag-tithes, pag-pray ko lang yung mga natin, bibigay natin sa Panginoon natin. Panginoon, nagpapasalamat po kami na kami andito ngayon, kahit may bagyo, Lord Jesus. Hindi mo kami pinabayaan, hindi mo kami pinigilan. Madami kami ngayon dito. So marami pa kami sharean sa mga gospel, lahat. Sa lahat ng mga turo mo. Especially sa umaga na to, pagta-tithes natin, bigyan mo kami ng karunungan kung bakit kami magta-tithes, para saan ang tithing. Yun lang po, Lord. Lagi po, hindi po namin makakalimutan palagi ang lahat ng mga blessings naman po. So, in Jesus' name, amen. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. That's right, give, and it will
will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give, give to the Lord. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give, give to the Lord. Good morning po sa atin lahat. No? Praise God. No? Napakabuti po ni Lord. No? Gusto ko lang pong i-ano yung sa bad news tsaka sa good news. Lahat po tayo makasalanan. Lahat tayo papunta ng impyerno. Sino po ba dito yung takot kay Satan? Yung totoo. Ang ano kasi, huwag tayong matakot sa creation lang din. Matakot tayo sa Creator. At saka mapalad tayo kasi tapat ang Panginoon sa atin na kung sino yung sumasampalataya kay Jesus ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. All creation bows to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus your name above every name, Jesus. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King. All the heavens shout your praise. All creation bows to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus your name,
Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name, Jesus. Ayan. So ako po ito lang natutuwa, nabibless talaga kay Brother Jiki kasi pag nag-request na pwede ka mag-special number or kahit minsan hindi, nag-volunteer siya. Diba? Ang sarap ng ganun. Ako lang talaga, kung may boses lang ako, lagi ako mag-volunteer. Pero alam ko, yung may mga gift of music, yung mga marunong kumanta, maghihintay tayong mag-volunteer sila. Or yung mga katabi, like if kung may kilala ka na kumakanta, i-volunteer mo. Okay? Lapitan niyo ako at sabihin niyo, vino-volunteer ko kunyari, si Vivian. So, praise God kasi actually for many days, nasa heart ko yung family ni Sister Virgie. And sabi ko, parang matagal na natin silang hindi nakakasama, no? Pero good news, nandito na uli sila. At next Sunday na ba ang dedication or next? So, this coming Sunday? The last Sunday. Yes. So, ayan, may dagdag na naman tayong baby. So, last Sunday of the month, magkakaroon din po tayo na another baby dedication. And, so, praise God kasi actually po, mga kapatid, nice kung mag-appeal tayo na kung pwede tayong magbigay ng gift para po sa Agramon family. Malungkot man po, pero nais nating ibalita na ang mama po ni Ronald at ni Reyna ay umuwi na sa Panginoon. Maiksing panahon, siya ay nagkasakit at marahil kalooban na ng Diyos na siya ay magpahinga. So kahapon nag-visit kami at ang dalangin natin na nawa pumayag yung mga relatives na magkaroon tayo ng celebration of life nawa nitong coming Saturday. Ano po? So, pero nice ko pong i-pass natin ang basket. Para yung ibibigay po natin sa kanila ay isang isahan. Ayan. So,
Ipanalangin po natin ang pamilya ng Agramon family. Aming dakilang Diyos, salamat sapagkat you are the God, the author of life, the maker of life, the sustainer of life. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw din po ang eternal life. Naniniwala po kami, Panginoon, na ang aming kapatid na si Mirna Agramon ay nasa iyo ng piling. Salamat sapagkat binigyan mo na siya ng total and permanent healing sa kanyang mga sakit at karamdaman. Salamat sa panahon na sinustain mo siya. At ang dalangin namin, Panginoon, na ikaw po ang magbigay ng strength and peace and comfort sa kay Brother Ray, kay Reyna at kay Ronald, Panginoon. At ang dalangin namin na ang ganitong kalungkutan, Panginoon, ay matagpuan nila ang kasiyahan at kagalakan sa iyo pa rin, Panginoong Jesus. Pinupuri ka namin sa iyong katapatan, sa kanilang mga buhay at maging sa buhay ng bawat isa sa amin. In Jesus' name, Amen. Okay, so bali po, ang gagawin po natin sa ating square groups ay, because ang challenge is to actually share the good news and the gospel, which sa ngayon po medyo napapansin natin naging passive tayo, no po? Hindi na tayo ganun ka-active mag-share ng gospel, hindi na tayo ganun tawag doon, yung passionate, no? Hindi na. So, but this morning, we will try to meet as a group, yung mga groupings natin, and then talk about the people na nilalagay ng Lord sa puso ninyo to share the gospel. Alam niyo po si Kuya Rodel has been praying for his tita na ma-share niya ng gospel. Maraming taon niyang pinag-pray. So it always starts there. Pray first before you share. So this morning, go to your groups, o yung iba na walang groups can just join the groups, and then ipag-pray po natin. Hindi kailangan mahaba. Bawat isa i-share, gusto ko ipag-pray yung kaibigan ko o yung magulang ko, whoever na nilalagay ng Lord sa puso ninyo, pray as a group, and then before tayo mag-lunch together. Okay po ba mga kapatid? Mag-spend tayo ng few minutes to pray for those people na nilalagay ng Lord sa ating mga puso, na ma-sharean sila ng gospel, matanggap nila si Jesus bilang tagapagligtas. Amen? So, tinatawagan po pang magka-closing prayer. May announcement si Brother June. Sige po. At closing prayer na. Sino? Sino po? Sige, sabihin. Sige po. Okay po. Hello po, dadako po tayo sa announcement po. Welcome po natin ating mga visitors, si Clarence and Claire Kabili. Isa pa po si Francis Ian Ortega. Welcome po sa Hope Tagaytay Foursquare Church. We hope po na next Sunday makasama po namin kayo ulit sa gawain. Salamat po. Sa Donvax po, every Tuesday, Thursday, and Saturday, 5 a.m. to 7 a.m. po. Next po, ang prayer meeting natin ay every Wednesday sa 3 p.m. to 5 p.m. sa Hope Tagaytay Foursquare Church. And then sa Crossroad po, ay every Sunday, 8 a.m. to 9:30 a.m. Bible study po doon sa Crossroad ay every Friday, 2 p.m. to 3 p.m. po. Come and join us po at sa Rodelitos naman every Friday, 3 p.m. to 5 p.m. po. Yan po. We hope po na makasama kayo sa mga gawain. Thank you po. Ano muna, birthday kasi ni Kalex. Ayan. Sige. Asan ang cake? Ha?
Ayan, extend po natin. Gusto mo na mag-speech? Thank you pa. Thank you pa. Jesus. Sa araw. Ito. Yes, na ito. Extend po ninyo ang inyong mga kamay. Hallelujah. Isang kagalakan, Panginoon, ang makita ang isang bata na nag-celebrate ng kanyang birthday sa church. Salamat, Panginoon, sapagkat naniniwala kami na ang batang ito ay may magandang kinabukasan sapagkat siya ay may pundasyon na si Kristo, Panginoon. Ang dalangin po namin, araw-araw na pag-iingat, lahat ng kanyang mga pangangailangan ay iyo pong ipagkaloob at patuloy na kasihan, ingatan, pagpalain, pagyamanin ang kanyang mga magulang, si Camille at si Eris, Panginoon. At ganun din si Lola Tawe. Salamat sapagkat si Calix po ay nagdadala ng kasiyahan at kagalakan sa pamilya at maging dito sa church. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan at kapangyarihan. Pinagkakatiwala po namin siya sa iyong mga kamay. Salamat sa pagpapala. In Jesus' name, Amen. Hello. Salamat po. Tumayo po tayo para sa atin pong huling panalangin. Oh Lord, you are good. You are faithful. You are trustworthy. You are beautiful. Panginoon, marami pong salamat, Panginoon, na ikaw ang siya naming nakasama sa lugar na ito. At ikaw ang aming pinarangalan, Panginoon. Salamat po sa mensahe na narinig namin na kami po ay dapat maging mapusok sa iyong pag-ibig sa pag-share ng iyong gospel, Panginoon. Lord, totoo po, nasa aming pamamahay pa lang, sa aming mga kapitbahay, yan po yung aming mission field, Panginoon. Kaya Lord, we pray ng bawat isa po ay bigyan mo ng kalakasan at yung drive, Panginoon, na ma-share ang iyong salita. Panginoon, salamat po, Panginoon. Nasa oras ng aming pananambahan, Panginoon, ay maganda ang panahon. Maski merong bagyo, still, sumugod kaming lahat dito. Dahil gusto namin, Panginoon, na ikaw ay sambahin at ikaw ay mabigyan namin ng parangal. At sa oras din ito, Panginoon, sa aming paghihiwa-hiwalay o bago maghiwa-hiwalay, meron pa kaming mga groupings, may sharing kami. Pero sa aming pag-uwi, Panginoon, I pray na samahan mo pa po kami at sa buong linggong ito, Panginoon, ikaw pa rin ang aming kasama. Bigyan mo pa kami ng kalakasan ng buong linggo na ito para hanggang sa aming pagbalik muli sa susunod na linggo, Panginoon. Lord, you're good and your strength will be with us, Panginoon. Salamat po muli. Ito po ang aming panalangin sa bawat pamilya na magkaroon ng pagpapala, Panginoon. In Jesus' name, Amen.